FM, Wagas Mandin, broadcasting live from Calapan City. This is the FM radio of IDES Broadcast Group Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM, proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. Okay, magandang nagmamadaling tanghali po sa inyong lahat. Medyo nagtaka po kayo at may programa po tayo ngayon. Holiday po bukas, November 1. Ano ba ito, yung Undas o Undras? Medyo pinagtatalunan niya. Dito sa Mindoro kasi, Undras. May R. Kumusta po kayo? Mukhang marami nang nagsisiuwi at balita natin dyan sa Batangas Port ay madaming pasahero pero yung sasakyan daw ang mas madami. At yun nagpapasalamat tayo, nabuksan na yung isang gate diyan sa port ng Batangas. At medyo madali na doon sa ating mga kababayan yung pagpasok, kaya lang yung insurance company sana matanggal na rin diyan. Mukhang sa bagay doon yata inilipat yata yung gate eh. O wag lang ilipat itong tong pwesto ng ng insurance company. Kahapon daw merong mga ilang nagrarally diyan at hinaharangan yung binuksang gate at hindi daw makapasok yung ating mga kababayan. Pati na yung mga biyaheng nautical highway. Hindi makapasok dahil nga doon sa mga nagrarally. Pero ngayon yata medyo okay na at kumilos na yata yung kapulisan dahil ang balita kahapon nung ini-interview yung general manager ng PPA si Sino ay yun ang sinasabi na may mga ilang nagrarally na hindi nandun lang daw mga pulis, hindi pinakikialaman. So nanawagan uli sila na paalisin kasi magdadagsaan yung mga pasahero lalo na ngayon. Ngayong araw na ito, may isipin nyo, isang kakilala ko doon, alauna pa daw yata hanggang ngayon, hindi pa rin nakakasakay. Ng madaling araw, hindi pa rin nakakasakay ng barko. Sa dami siguro ng pasahero, nagsabay-sabay na yan. Tapos nagkaroon kasi tayo ng signal pasalamat tayo at hindi rin naman nakaabot dito sa ating probinsya. Hindi pa rin natin masabi, baka mamaya dito pa rin dumaan niya. Kaya patuloy nating ipanalangin ang ating panahon. Doon sa mga nagbabiyahe nating mga kababayan ngayon, ingat-ingat po kayo. Hindi naman siguro malakas yung yung alon ngayon. At dire-diretso rin yung yung biyahe ng barko ngayon. Wala ring tigil 'yan. At busy rin yung ating mga Coast Guard diyan ng PPA. Busy po sila dahil ito yung panahon na talaga nagdadagsaan yung ating mga pasahero. Siyempre, nagpapasalamat tayo kay Congressman Arnan Panaligan dahil doon sa isang interview natin na natatandaan ko ay isa yan sa pinakiusap niya doon kay General Manager ng PPA, Jay Sarmiento, doon sa isang budget hearing ay pinakiusap niya na tingnan itong problema ng ating mga kababayan dyan. Although meron tayong nabasang sulat, ang ating ama ng lalawigan, Governor Bons Dolor, na nanawagan din na kung maaari ay
tingnan din yung problema. Ang problema naman ang tagal ng problema niyan. Taon na yung binibilang ng problema niyan. Pwede naman palang sumulat yung ama ng ating lalawigan para ayusin 'yan. Medyo gawa ng konting paraan. Hindi pa naman po totally yun ang paraan. Kailangan makapasok pa diyan dun yung mga bus para dire-diretso na po yung sa loob. Bakit parang ngayon lang yata nagawa? Sana noon pa rin nagawa 'yan at hindi na nahirapang manawagan pa yung ating mga kababayan. Iba nakikipag-negotiate na ng direkta. Yung mga NGO nakikiusap na doon sa PPA noon na talagang tingnan yung problema diyan. So nagtataka lang tayo doon sa isang interview kay doon sa taga PPA din kay Mr. Sino Cruz na hindi daw nila alam yung problema diyan sa Batangas Port. Na mayroong isang terminal na ginawa. Kung alam ng ating mga kababayan na yung terminal na yun yung tinitigilan ng mga bus doon sa labas. Na pagdating mo doon ay maglalakad ka ng napakalayo, 300 meters, dadaanan mo yung maputik na daan, dadaanan mo yung insurance company doon na naniningil ng 50 pesos yata yun. Pagpasok mo, maglalakad ka pa paloob ng malayo. Hindi daw nila alam yon yung problema na yun. Ang tagal na po ng problemang yan. Imposible namang hindi nyo malaman yan at ngayon nyo lang napansin. Pero nagpapasalamat pa rin po tayo na yan ay inyong inaksyonan. Sana tuloy-tuloy na hindi lang yung isang kumpanya ng bus yung nakakapasok diyan. Nakakapagtaka, bakit isang bus lang nakakapasok diyan? Nagagawa nila yung asal nila. Minsan, inaabot na ng 3 oras yung ating mga kababayan, hindi po maalis yung bus. Kasi, walang kakompetensya. Mag-aantay ng barkong darating para lang mapuno sila. So, napipilitan yung ibang kababayan natin na pupunta doon sa Grand Terminal. Kasi doon sa Grand Terminal, every 15 minutes may umaalis. Kaya lang, doble gastos. Bayad mo sa tricycle, 200 pesos. Pagpahatid ka doon sa Grand Terminal. Yun po ang pinakamura. At least ito merong nangyayaring pagbabago diyan. Sayang, world class yung ating Batangas Port Ang ganda, pero bakit ganun yung sitwasyon ng ating mga mananakay? Sayang yung binabayad na 30 pesos, O isang problema diyan, pagdating mo doon sa terminal, yung barko yung ibang barko kasi ang lalayo nung pinupunduhan nila. Minsan nasa mga 200 meters din yung nilalakad. Ang kawawa po dito yung mga matatanda nating kababayan, yung may mga sakit na nagbabiyahe. Minsan may nakita ko diyan isang matanda, talaga namang nakakaawa. Hindi ko malaman kung may nahihiram babagang wheelchair diyan. O kung mayroong nag-aasikaso kasi sa mga airport po talagang may mga lagay na wheelchair at saka may nag-aasikaso, sila po yung nagtutulak. Dito po sa Batangas Port, mukhang ikaw yata ang diyan, mag-aasikaso mismo, personal. At saka yun isa pa rin panawagan natin diyan, yung pasahe ng barko. Sana matingnan na rin ito. Total utay-utay na yan na nagagawan ng solusyon yung ibang problema diyan. Ang isa sa pinakamalaking problema pa rin diyan ay yung pamasahe ng barko, na kung titingnan natin, yan ay tinaas ng pandemic. Kaya halos nagdoble, pero halos triple yata ngayon yung pamasahe diyan ng mga sasakyan. Pati do sa mga pasahero nating mananakay na na tumatawid. Kawawa naman po yung mga kababayan natin. Hindi bali yung mga politiko pagka yan ay talagang bumiyahe, paggasolina pa yan o pasasakyan pa ng ating gobyerno. Itong mga itong ating mga maliliit na kababayan na hindi naman natin sasabihin mayaman na yung may mga sasakyan diyan Yung iba diyan talagang nag-adhika lang dahil kailangan nila sa kanilang mga trabaho. Ang sasakyan yata ngayon nasa mga 3,000 plus na yung isang SUV na dati nasa 1.5 lang yan hanggang sa tumaas. At kung titingnan nyo naman, bumaba na rin naman yung diesel natin. Hindi na ganun kataas nung kapanahon na kaya hindi nila pwedeng ikatwiran na mataas pa rin yung diesel kumpara dun sa binabayad natin yan doon sa mga sasakyan natin. Dapat tingnan ito dapat tingnan itong problemang ito kasi pagka ganyan po ang sistema napakamahal, hindi lang naman po yung mga
mananakay natin ang apektado diyan. Yung turismo, apektado po diyan dahil ang iisipin ng mga yan, bakit tayo pupunta ng Mindoro, bakit tayo pupunta ng Puerto Galera? Ang daming problema diyan. Naandyan ang problema ng kuryente. Naandyan yung problema ng Batangas Port na although na solusyonan ngayon na konti, naandyan yung problema ng mahal ang bilihin. Kasi gawa nga po nung taas ng pamasahe ng barko, diyan po pinapatong ng mga negosyante yung taas ng pamasahe. Hindi naman po sa kanila kinukuha yun eh. Ang kawawa po diyan yung mga end user, yung mga bumibili po. Kung ikay turista, ang dami namang magagandang lugar dito sa Pilipinas na walang problemang ganyan. Bet pupunta ka pa ng Puerto Galera, bet pupunta ka pa ng Mindoro. Ito na lang tayo sa walang problema. Mas mura pang bilihin. Doon sila pupunta kaya apektado po, apektado po yung ating ekonomiya kung ganyan din lang po kataas yung ating pamasahe sa barko. Kaya dapat pag-aralan, tingnan mabuti kung hindi ba napapagsamantalahan na yung ating mga kababayan dito sa taas ng pamasahe. Okay, doon po sa mga sa mga kababayan natin na may mga sasakyan, ingat-ingat lang po at malimit po ang aksidente ngayon Kahit matraffic na po talaga may mga nangyayari pa pong aksidente. Tsaka wag kayong kakasigurado sa LTO. Kahit na minsan linggo nakikita ko nanghuhuli ang mga 'yan. Baka mamaya naandyan yung mga yan. Kaya mas mabuti po ugaliin na ikabit yung inyong mga seatbelt at syempre dalhin nyo yung mga papeles para pag hinahanap po yan at sinita kayo, hindi kayo magkakaproblema. Medyo abala din po. Tsaka minsan, pag yung mga penalty, sayang din po. Abala din doon sa pag-aayos ng mga violation nyo. At syempre, ingat lagi. Yun lagi ang pinapaalala natin Kayo naman kahit mabagal lang patakbo din yung makakarating din naman kayo sa inyong pupuntahan. At ugaliin po na kung tuwing lalabas at dalayan nyo sa sasakyan ay kailangan nakakondisyon. Wala pong dinadalang problema, hindi malayo yung isip para naman po hindi kayo maka-aksidente at hindi rin kayo ma-aksidente. Dalawa lang po yan pupuntahan nyo diyan na parehong maaabala kayo. Buti kung buti kung na-hospital lang kayo kung mayroong masamang nangyari sa inyo, kawawa naman yung inyong mga mahal sa buhay na may iwan nyo. Ingat-ingat lang po sa pagdadrive. At syempre, nakita natin kanina sa tapat ng mga sementeryo, may mga naka-duty na pong mga law enforcer natin, yung mga PSD. Kasi nagdadagsaan na po yung ating mga babayan. Yung iba siguro naglilinis nung kanilang sementeryo dun sa mga mahal sa buhay nila. Sana naman ay hindi to umulan para kahit papaano maging maganda naman yung pagpunta nila sa kanilang mga mahal sa buhay. At pinapaalala natin bawal po ang mga magiinom diyan sa loob ng sementeryo. Yung iba, yung mga karaoke, alam ko bawal din yan, yung magkakantahan diyan. At bawal din po yung mga magdadala ng mga deadly weapon. Mahuhuli po kayo diyan. Minsan kasi nung una, talagang naka-open diyan yung nung wala pa tayong hindi pa pinagbabawal yung pag-iinom diyan sa cemetery, talaga namang minsan nagkakagulo po dahil doon po sa mga hindi marurunong mag-inom. Pag nakainom ng kaunti, talaga namang magwawala na at talaga mangungursunada pa. Diyan sa loob ng cemetery. Napakadami pong tao, nakakahiya po pag diyan po kayo umeksena ng mga ganyan. Kaya nagpapasalamat din tayo doon sa mga nag-aasikaso diyan. Medyo matraffic po yung dadaanan natin. Siguro bukas talaga namang matraffic diyan. Isa pang panawagan natin diyan yung binuksang peryahan diyan sa tapat ng New City. Alam niyo maganda yan maganda yung perya, kaya lang dapat siguro pinagtiningnan kung diyan baga dapat inilagay yan kasi pag dalawa-dalawa po ang magiging diyan, magiging okasyon diyan pagka Biyernes, Sabado, Linggo. Nakikita nyo yung New City,
merong night market diyan, may mga concert din ginagawa diyan. Itong kabila ay sigurado magdo-double parking yan at sana pinaghandaan at pinag-aralan yung sitwasyon diyan. Kung paano lalo pa nasa malapit sa Kapitolyo yan yung lugar na yan. Sana pinag-aralang mabuti kung na hindi maapektuhan yung ating ibang kababayan diyan sa traffic na mangyayari diyan. At yun, nakita natin yung loob, maganda naman nakakatuwa dahil makakapag-enjoy yung mga bata, yung mga rides. Kaya lang napuna natin, mukhang may mga may mga sugal na nakalagay diyan, yung mga illegal na sasabihin natin, yung tumataya, yung color game o kaya yung mga pimpong, yung bolang ginagamit. Yun po ang hindi maganda, yung sinasamahan ng ganyan. Sana para sa mga bata na lang, para sa mga kababayan nating mag-i-enjoy, hindi yung pong sinasamahan pa ng mga sugal. Alam ko bawal po yan bakit nakakalusot yung ganyang sistema. Sino po ang nag-aasikaso niyan? Yung kapitan dapat siguro inaalam yan. Kay Kapitan Praire inaalam yan bakit may mga pasugalan diyan sa peryahan. Doon sa siyempre sa ating mga kapulisan, sa chief of police, sino ba chief of police natin dito? Tingnan mabuti yan. Yan po ang isa sa pinagmumulan ng mga krimen yung sugal at saka madaming nasisira pong pamilya diyan. Maganda naman po dahil nandiyan nakikita natin may Ferris wheel, may mga rides na pwedeng pasyalan yung mga bata. Diyan tuwan-tuwa ang mga bata pero pag sinamahan mo yan ng sugal, kumbaga ano bang purpose mo talaga? Yung magpasugal o pasayahin mo yung ating mga kababayan? Kaya dapat siguro tingnan yung traffic diyan at saka yung loob niya na kung ano-anong nangyayari diyan. May may takip po yun nga bakit tinatakpan pa nilalagyan pa ng takip na yero yung harapan. Kung talagang mayroong legal na usapin diyan, hindi mo naman kailangang itago yan. Talagang kung para sa mga bata yan, kung para sa mga ikasisiyan ng ating mga kababayan. Okay, binabati ko po binabati natin si Congressman Arnan Panaligan. Alam po na nandito siya sa ating lalawigan ngayon at umiikot dito sa ating mga bayan-bayan na inaalam po yung kanyang mga programa. Napakasipag po nito talagang kahit holiday makikita nyo nakikipag-usap doon sa mga kababayan nating nangangailangan. Kaya siguro ito ang naging resulta talagang ginalang at walang tumapat doon sa kanyang kandidatura. Nakita kasi yung dedikasyon niya doon sa trabaho. Nakita yung kanyang talagang ginawa yung kanyang mandato para sa ating mga babayan. Isipin nyo sa Kongreso, 13 komite yata ang hawak nito. Ay bibihira po napapagkatiwalaan ng ganyan. Na ang asikasuhin mo yung Oriental Mindoro, yung unang distrito, pero may mga batas na naipapasa si Congressman Panaligan na siya yung mismong principal sponsor. Para sa buong Pilipinas po 'yan. Ilang batas ba ang naipasa niyan ngayong linggo lang, nakaraang linggo? 4 na bill po yung naaprubahan. Kasama na po diyan. Nauna na po yung bill nung ating provincial hospital converting to a regional hospital. Kaya lang nagkaroon tayo ng problema. Anong i-implement na yan medyo humabol ang provincial government, itong sina Governor Bons Dolor. At dito sa Senado po yun, nagkaroon yata sila ng privilege speech diyan na parang pinigilan, iba yung version nila. Ang version nila ay yung lumang provincial hospital ang gawing regional hospital. Na sa tingin natin wala naman sanang problema doon. Kaya lang, tatagal at gagawa ka pa ng mga building diyan. At ang isa pa, tingin ng madami, hindi strategic yung lugar. Diyan sa bundok na gawin niyang regional hospital kasi masyadong dadaan ka pa ng kabayanan, samantalang itong ating kasalukuyang provincial hospital, mismong si Secretary Herbosa na nagsabi na ito na dapat ang gawin. Mas magandang gawin niya kasi i-implement na lang natin lahat yung
okay na, i-implement na lang, lalagyan na lang natin ng dagdag na mga pasilidad diyan, gamot kasi nakatayo na maganda na yung lugar. Hindi makakasagabal sa ating syudad lalo na ngayon, napakasikip na nung mga daan natin, dumadami na yung sasakyan natin. Ito pong kasalukuyang provincial hospital natin, ito po yung talagang kumbaga ito po yung mas magandang gawin ng regional hospital. Yung ating kasalukuyang provincial hospital. At matagal na pong inaantay yan ng ating mga kababayan na sana hindi na na-delay. Kasi yan po hindi dapat dinay-delay pagdating po sa health. Kailangan po ng ating mga kababayan. Lalo na may problema naman talaga ang provincial hospital. Pagdating sa gamot, nakita nyo yung problema natin diyan ng pandemic. Diyan nagkaroon ng pagtatalo yung legislative at executive nung panahon ni Vice Governor Jojo. Nagtalo tungkol do sa sa budget, kasi ang gusto ng executive ay doon ilagay ang pinakamalaking budget sa sa infrastruktura, na ang version naman nitong sangguniang panlalawigan na pangunguna ni Vice Jojo ay hindi dapat itong health kasi nasa panahon tayo ng pandemic, di ba? So dapat alam natin yung alam ng namumuno yung prioridad. Sa nakita natin tama naman yung sangguniang panglalawigan ng panahon na yon. Ang kailangan natin yung mga gamot, mga gamot na ibibigay kasi nasa panahon tayo ng pandemic. Anin mo yung yung infrastruktura. Panahon ng pandemic yan, talagang nagkakandamata yung ating mga kababayan. So, dapat alam yung prioridad. Ito, katulad dito. Andito na, kita mo na. I-approve mo na lang. Yan isang kumpas lang ni Governor Mosdolor. Aprobado na agad yung ating regional hospital. Kaso, hindi nga Iba yung nangyari. Na-delay. Nasa tingin natin ay mukhang hindi yata nila prioridad ang kalusugan ng ating mga kababayan. So dapat unang-una yung ating mga doktor diyan, gustong-gusto na nila yan dahil national na pong hahawak yan ng ating provincial hospital. DOH na ang magbabudget yan. Malaking kabawasan po sa budget ng ating provincial government. Kasi hindi na babudgetan yan. Yung budget na makukuha diyan, kung gusto ni Governor Bons Dolor, magpatayo siya ng bagong provincial hospital diyan sa parte ng Pinamalayan. Maganda, strategic yan, gitna. O kaya ang budgetan ay yung mga community hospital. Lagyan ng magagandang pasilidad. So maganda, 'di ba? Malaking kaluwagan niya. Talagang masakit din nga sa ulo yung budgetan mo yan, lalong-lalo na pagka provincial ang magbabudget diyan. So advantages din po 'yan sa mga doktor kasi yung mga doktor pagka talagang walang gamit, walang talipong kamay niyan. Kahit anong galing mong doktor diya, kapag wala kang gamit, wala kang gamot na may bibigay, tingin ko hindi ka makapagpapagaling ng may sakit diyan. Baka talunin pa sila diyan ng albularyo. Kasi wala kung kulang sa gamit. Doon sa mga empleyado, pabor na pabor po 'yan. Dahil nga alam ko, daming problema diyan yung mga delay sa sweldo, yung hatian sa PhilHealth, yung mga benepisyo nila, yung mga promotion. Yun po ang problema diyan kung national na po nahawak yan, may iwasan na po yung mga ganyan. May po-provide na kung ano pong benepisyo tinatamo nung kasalukuyang nung national doon sa mga ospital, katulad nung sa Batangas Regional na tinatamasa ng mga empleyado. Ayun na rin po tatamasahin ng mga empleyado diyan sa provincial hospital, kung sakasakali magiging regional hospital po 'yan. Batiin ko nga lang pala itong ating aking kaibigan si paring Nelson, Nelson Arcega. Yung kanyang bakery, napakasarap nung tinapay diyan sa Chap Charap, bakery diyan sa may Bunbun, Salong. Makikita niyo yan diyan sa may pagpapapier po kayo, kanan lang po 'yun.
talagang napakasarap po ng tinapay diyan. At meron po siyang bubuksang isang restaurant, ano, ang pangalan nga po yung Chip a la Pobre. At ito pong si Paring Nelson, hindi nyo natanong nagtrabaho po ito sa isang cruise ship. Chip cook po ito kaya pwede ko siya magpaluto. Kahit anong international food diyan. At ang maganda rito, only rice yung kanyang yung restaurant dito. At pagka yan ay nabuksan na, susubukan natin. Magpapaluto tayo ng mga... Mahilig tayo sa Indian food Nung nasa Kuwait ako nung unang dating ko, ayaw ko yung Indian food dahil may amoy Pero nung nagtagal, ay nahanap-hanap po dito sa Pilipinas. Yung mga Arabic food na yan, masasarap po yan. Kaya ni Paring Nelson yan. Siyempre, doon kung gusto niyo namang mag-check-in, dito lang sa Buenas Bayview. Diyan sa katapat din, malapit din sa Chap Charap Bakery. Napakaganda po diyan at pagka kayo umakyat, makikita niyo yung view ng dagat. Tsaka mura, affordable po yung presyo diyan. Meron din po sila diyang ano man tawag doon, yung parang spa. Pwede kayo magpamasahe. Doon sa mga naka-duty diyan. Mura po diyan sa Buenas Bayview at malinis po yung lugar. At tabing dagat po. Kung gusto niyo mag-swimming, pwede. Sa Buenas Bayview. Siguro play ko lang yung isang ni Congressman Arnan Panaligan at para mapakinggan niyo kasi si Congressman Arnan Panaligan, isa sa priority niya bukod doon sa mga magsasaka ay yung health ng ating mga kababayan. Kaya ang laki ng ibinabudget niya dito sa kanyang office of the Congressman at sa may Santa Isabel. Pagka kayo pumunta diyan, available po yung tulong pagka humingi kayo ng tulong. Doon sa opisina. Mas malaki pa yata binibigay ng ng opisina ni Congressman Arnan Panaligan diyan sa PhilHealth kung titingnan mo. Kaya siguro pakinggan natin para doon sa kapakinabangan at para alam ng ating mga kababayan. Okay. Ang isa po sa mga programa at serbisyo ng tanggapan ng Congressman ng First District ay yung Medical Assistance Program. At sa pamamagitan ng programang ito, ibibigyan na po natin ang tulong ang mga pasyente na merong pangailangang pinansyal. Halimbawa, yung lalabas sa ospital, sa yung kanilang hospital bill, tutulungan po natin yan. Iba naman yung diagnostic, yung CT scan, or ano pang medical procedure, like ultrasound, 2D echo, ibibigyan din po natin yan ng kulang financial assistance. Isa po yan sa serbisyo na tanggapan ng inyong congressman. Ang requirement po, dahil lamang yung billing, katulad po nito, billing at yung medical certificate. Ang ating pong guarantee letter ay tinatanggap sa lahat ng private hospitals dito po sa Calapan City. Katulad ng Maria Estrella Hospital, Lunagoco Hospital, Medical Vision Group Hospital, Santa Maria Hospital, Holy Cross Hospital. At kung medyo po naman malala o maselan, ang condition kailangan dalhin sa Maynila, meron din po tayong guarantee letter sa lahat ng government hospital sa Metro Manila, katulad ng Philippine Heart Center, National Lung Center, National Kidney Institute, Philippine General Hospital, East Avenue Medical Center, Quirino Hospital, National Children's Medical Center, at yung National Orthopedic Hospital. Sa Batangas po, Batangas Regional Hospital, at meron po tayong isa pa rin kataya sa Totomas City, yung Cabrini Medical Center para po sa mga cancer patients. Doon po din natin refer at bibigyan din ng guarantee letter yung mga pasyente na nagpapakimotherapy o radiation sa Cabrini. So ito po ay bahagi ng programa ng inyong tanggapan ng inyong congressman. Ang pangalan po ng programang ito ay Medical Assistance Program, pero ang ating pong isang tawag din dito yung Good Samaritan Medical Assistance Program. At yung pong pangalan niyan, Good Samaritan Medical Assistance Program, ay hinango doon sa talinhaga nating Panginoon, yung Good Samaritan na tumulong doon sa nasaktan na
tao na pinagdakawan, subalit tinampasan nung unang mga dumaan. Subalit tinulungan nung ikatunduman yung Samaritano. Kaya yan po ang ating naging inspirasyon sa pagpili ng pangalang ito, Good Samaritan Medical Program. Punta po ninyo dito, itong ating mga frontliners sa programang ito. Nandiyan po si Tita Evelyn, si Tita Paz, si Kuya Kiel, si Kuya Melvin, si Ate Cyril, at saka si Ate Bensi. Sila po ang tutulong sa inyo. Ayun napakinggan nyo po yung tinig ni Congressman Arnand Panaligan. Alam mo si Congressman Arnand Panaligan, talagang yung kanyang mga proyekto, yung ramdam talaga ng ating mga kababayan, tulong na ibinibigay. Unang-una, nakita nyo doon sa mga, isa doon sa mga talagang tinutulungan niya, yung ating mga magsasaka. Nakita natin yung mga magsasaka natin, talagang pinupuntahan niya at inaalam yung problema. Sinasabi pa nga, kailangan talaga, dapat may mga technician pinapadala diyan para matrain ng gusto yung ating mga magsasaka. Kaya nga yung kanyang mga proyekto, nakikita nyo, farm to market road, para po sa mga magsasaka yan para mapadali po yung yung kanilang paglalabas ng mga ani at pagpapasok ng mga kailangan nila. Ito pong sinasabi ni Congressman Arnand Panaligan, yung sa health. Sa health, kahit nung mayor pa po siya, ay isa po yan sa talagang hindi niya pinababayaan yung programa na yan. Kahit na po meron siyang mga malalaking infrastrukturang proyekto na pinatutupad, meron kung madami man, ay hindi po naiiwan yung health. Lagi pong kasama yan. Kung matatandaan nyo, ay nung siya governor, siya po yung nagpatayo ng ating bagong provincial hospital diyan sa C5. At talagang napakaganda po yan nung panahon na yun. Itong mga community hospital sa 2nd District, marami rin po siya naipatayo diyan na talagang isa 'yun sa kanyang sinusuportahan. Nabanggit niya, 'di ba? Pag pumunta ka doon sa opisina niya, madaming tulong na naibibigay, hindi lang dito sa mga sa mga government hospital, sa mga private hospital. Makikita nyo dito sa sa atin, pwede kayo sa MMG, sa Maria Estrella, o mga private hospital po yan. Sa Manila, doon sa mga government hospital, wala pong pinipili. At ang balita ko pa nga, mas malaki ang binibigay ng opisina ni Congressman Arnand Panaligan. Pag minsan doon sa PhilHealth. Kaya nga, nung isa, napakinggan din natin, nung budget hearing. Di ba? So, sa budget hearing, rin niya, tinalakay din niya doon sa mga opisyales yung problema dito sa ating lalawigan. May mga health center pala dito na naging proyekto yung mga yan, pero hanggang ngayon hindi pa natatapos. Mayor pa daw siya, hindi pa natatapos yung mga yan. Inungkat niya yan at mukhang babalikan para maipatapos yung mga yan. Yung po ang kagandaan kay Congressman Arnand Panaligan, hindi po nahuhuli yung mga basic na pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung health at saka yung mga, sabihin natin, mahalaga din naman na infrastruktura, pero di dapat naiiwanan yung serbisyong talagang ramdam para sa ating mga kababayan. Dapat yun po kung magpatayo ka dyan ng mga building, magpatayo dyan ng kung ano-anong mga proyekto mo, hindi naman ito yung direktang makakatulong do sa mga kababayan mo. Ang nangyayari, minsan tiwangwang pa nga yan. Tiwangwang pa nga yung mga proyekto na yan. Parang pinagkagastusan lang. Sabi nga nung iba, parang mukhang mga pinagkakitaan lang yung mga project na yan Mukhang pinagporsyentuhan lang yung mga project na yan ito, kita mo talaga napapakinabangan dahil mismong yan yung lalo na yung mga kababayan nating mahihirap na walang maibayad sa ospital, walang may pambili ng gamot. Dapat yan ang inaasikaso natin, yung inuuna natin. Kasi health yan ito, yung kanyang ngayon, di ba? Isa rin sa mga talagang pinagtuunan niya ng pansin nung una sa Kongreso, pinaalop niya ng husto yung pagiging regional hospital ng ating kasalukuyang provincial hospital. Dangan nga lamang, sana aprobado na po yan. Nasa Senado na po yan. Ang nangyari po may ibang version po ang provincial government, kaya po bumagal yan, yung ating regional hospital. Ang masakit po niyan kasi pagka tumagal yan baka iba naman po yung nanunungkulan, mawala sa atin yung oportunidad na dito itayo yung regional hospital. Yung Palawan, yung ibang lugar, Romblon, may mga apply din po yan kung sa kanila po madala yung regional hospital, sa kanila maaprobahan dahil dito sa atin napakabagal ng aksyon ng ating mga namumuno dito.
Oh, sayang. Nasa atin na yung ano, yung bola. Ang ganda 'di ba? Kung makikita nyo yung ano, yung Batangas Regional. Ganun ang mangyayari dito sa atin, pag naging regional hospital po yung ano, yung ating kasalukuyang provincial hospital. Talagang makikinabang diyan yung ating mga kababayan. Sabihin na natin, meron tayong meron tayong provincial hospital na magagawa diyan, sabi nga ni Governor Bons Dolor. May plano siya magpagawa ng isang ospital na St. Luke's. Siguro sa halip na magpagawa pa siya ng ganun, mas asikasuhin niya itong ating provincial hospital, ang daming problema. Yung budget na ibibigay niyo, dito na lang niya ilagay sa provincial hospital. Para naman kasing ang hirap isipin paano itong provincial hospital nga natin hindi natin mapaayos, tapos magpapatayo tayo ng St. Luke's Hospital. 'Di ba? Parang hindi naman sasabihin natin hindi pwedeng magawa. Pero parang mahirap isipin. May problema tayo sa provincial hospital tapos magpapatayo ka ng isang St. Luke's. Kayo na po mag-isip. Okay, magbigay muna po tayo ng ilang balitang nasyonal. Alamin po natin kung nasa na ang bagyong Leon, ito po yung latest forecast ng Pag-asa kay bagyong Leon. Isa ng super typhoon ng bagyong Leon na nagbabanta sa extreme northern Luzon, lalawigan ng Quezon at Bicol. Alas 11 ng umaga kahapon, ang sentro ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa layong 350 kilometro silangan ng Kalayaan, Cagayan, Taglay. Ang lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometro bawat oras at pagbugso ng 230 kilometro bawat oras. Si Bagyong Leon ay naging isang super typhoon nang lumapit sa Batanes. Dahil dito, nakataas ang signal number 3 sa Batanes, eastern portion ng Babuyan Island at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela, Apayao, Kalinga, northern at eastern portion ng Abra, eastern portion ng Mountain Province at Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, northeastern portion ng Tarlac, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Quezon, kasama na ang Pulilio Island, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, at northern at eastern portion ng Catanduanes. Ngayong Huwebes, si Leon ay inaasahang kikilos pahilagang kanluran sa Philippine Sea hanggang sa maglandfall sa eastern coast ng Taiwan at saka hihina. Araw ng Biyernes, November 1, ang Bagyong Leon ay nasa labas na ng PAR. Ayun, ang magandang balita, November 1, palabas na ng bansa itong Bagyong Leon. At pasalamat tayo dito sa ating sa probinsya dahil hindi tayo dinaanan nitong bagyong ito. Kasi mahirap pagka ganitong panahon na uwian pa naman yung ating mga kababayan tapos dadaanan tayo ng bagyo, may okasyon, undras, dadalaw, ay napakahirap po. Nangyari na po sa atin ito ang mayor pa ay si Mayor Doyle Lechon, na kung saan ay 2 beses tayong dinaanan noong December ng napakalaking baha. Naalala ko na naman itong bahang ito. Nakita kasi kung pag naalala ko itong bahang ito, naalala ko yung ginawa ni dating Mayor Doyle Lechon, na kung paano niya talagang yung leadership na ipakita niya dito sa mga napakalaking baha na ito. At hindi ito na umaksyon agad ito doon sa problema. Talagang mabilis yung action niya. Nung nangyari yung baha, yung 2 beses na baha na yan, napakilos agad niya yung iba't ibang sektor ng ating syudad, pati mga estudyante, mga nag-uopisina, yung mga nagtatrabaho sa provincial government sa syudad ng sa City Hall, ay talagang napag-isa niya, napakilos niya para talagang pagtulong-tulungang
mag-sandbagging. Napakaganda po nung ano, yung pag naalala ko yung sandbagging na yun, talagang nakita mo dun yung pagkakaisa. Pagdating doon sa kalamidad, naroon yung mga kababayan natin may namuno na pagkaisa yung yung ating mga kababayan para tumugon doon sa solusyon na yung pag-sandbagging. Ang dami nakita natin yung sandbagging, parang nabalita pa ngayon sa nasyonal. Yung ginawa ni Mayor Doyle Lechonen. Kaya ko mahal na siya ng ating mga kababayan Yang si Mayor Doyle Lechon. Itinaantay nga yung pagbabalik. Makikita naman yung kanyang mga programa na talagang hanggang ngayon napapakinabangan pa. Naandyan lahat po at naka-record po yung mga programang iniwanan niya. Sa loob po ng 2 termino lamang niya ay talagang liglig at umaapaw yung programa ng ating dating Mayor Doyle Lechon. At nakilala yung yung siyudad ng Calapan. Madaming nagbabakasyon dito pag nakikita nila yung Calapan talagang sabi nila, "Wah, ang ganda ng siyudad yun, napakalinis." Sinong mayor dito? Yun po Kumbaga talagang nakatatak na sa isipan. May ginawa. Iba yung may ginawa iba yung talagang nakita mo, napagkaisa mo yung ating mga kababayan. Okay, ito naman balita doon sa mga ginagawang hearing sa Senado. Sa Senado ba itong hearing kay Pangulong Duterte? Tungkol ito doon sa death squad ngayon ay iniimbestiga na ng PNP. Basahin natin Medyo malabo yung salamin natin. Okay bubusisiin ng Philippine National Police o PNP ang umunay death squad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong umami sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Pajardo, bagamat binawi ni Duterte ang pagkakaroon ng Davao Death Squad, kailangan pa rin imbestigahan ang mga pulis na umano'y mga miyembro nito. Doon po sa latest revelation, if you monitored po yung statement ng ating dating Pangulo, again, with due respect sa ating dating Pangulo, ay may sinasabi siya, kine-claim niya na may death squad at later on binawi rin po niya, Pajardo. Ito ay yung kay Pajardo. Sa pagdinig ng Senado sa war on drugs, ni Duterte, tinukoy nito ang ilang mga dating PNP official na miyembro ng death squad. Sinabi ni Pajardo na inatasan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na siyasating mabuti ang pagkakasangkot ng mga dating pulis. Gayon din ang mga kasong may kinalaman sa illegal drugs. Ngunit kumambyo si Duterte nang sabihin nito na hindi mga pulis ang miyembro ng death squad kundi mga gangster. Tiniyak naman ni Pajardo na walang sacred cow sakali mapatunayang sangkot ang mga pulis sa death squad ni Duterte. Dagdag pa ni Pajardo, maling gamitin ng mga pulis sa krimen. Tanging hangad ng PNP ang pagpapatupad ng batas at peace and order. Yun, tama naman napanood din po natin ito itong hearing na ito na kung saan nga talaga namang sinabi ni Pangulong Duterte na meron siyang death squad. Pero nung huli nga sabi gangster daw. Minsan tinuro pa nga yata niya si Batoy na kabilang do sa death squad Pero ang akuan po dito pwede po talaga under oath po siya nanumpa siya na ang lahat ng sasabihin niya do sa sa investigation na yun ay totoo, kaya pwede po siyang talagang pwedeng gawing ebidensya yung mga sinabi niya. At hindi pwede po yung lagi nilang sasabihin nagbibiro. Pumunta po kayo sa korte. Hindi tatanggapin po yan mga ganyang pagka may nagbanta sa iyo, sabi papatayin ka. Papatulan ng korte yan, hindi yan pagbibiro. Talagang matatakot ka. Kaya dapat talagang dapat sinasabi ni Panelo wala daw jurisdiction ng ang ICC. Diyan. Kasali ang ating ating bansa diyan sa usapin na yan pagdating diyan sa ICC. Nakikita niyo 'di ba sa ibang bansa pagka umaabuso yung mga diktador, yung mga may mga heinous crime na ginagawa, pinapakialaman po ng ICC yan. Kasi may usapan diyan Yan ay ginawang batas international. Law na pwede silang pumasok kung hindi maayos yung sistema nung hustisya sa isang bansa.
kailangan papasok sila para doon sa kapakanan naman po nung mga mamamayan. Oh. Lagi nilang sasabihin na nagbibiro o nagmumura. Aba, hindi naman maganda yun. Minsan may mga kabataan tayo nagmumura. Nangyari na po yan, yung ganyang kumbaga naging kalakaran na yan. Minsan, nung panahon ni Pangulong Duterte, nung siya yung nakaupo pa, kahit naman yung ibang mayor, talaga ibang nasa posisyon, kikita nyo, nagmumura na din. Na hindi naman pangkaraniwan noong mga panahong nauna. Di ba? Pag ikay nakaupo, ikay isang opisyal, dapat lahat magagalang yung mga sagot mo. Ngayon, talagang nakikita mo, gigil na gigil, magmumura, mag-PPI. Oh. Siya naman mismo ang umamin na talaga namang failure yung kampanya sa drugs. At paano na nga yung mga inosenteng nadamay diyan. Yung mga bata na nadamay diyan. So, pilit na tinatanong sa kanya ni Risa, ikaw ba ay accountable do sa mga Hindi niya masagot. Yung mga ganong tanong. Oh. Kaya nga tayo may batas, may batas tayo na sinusunod para hindi tayo yung nagkakagulo-gulo. Pero kung dalampasan natin yung batas, okay. Nandito pala si Congressman Arnan Panaligan. Dali lang. Ayan. Paano muna? Hello, Kong. Sandali lang po. Sasaksak yung yung magandang, yan. Hello, Kong. Hello. Hello, Hello po. magandang tanghali sa iyo, Sandy. Opo, Kong, magandang tanghali po sa inyo. Kung nandito po kayo sa ating probinsya, alam ko po at naka-recess yung ating kongreso ngayong Yes, hello. Hello po. Naka-recess po yung yung ating hello, Kong. Pakinig niyo po. Hello, Kong. Okay, matawag tayo. Tatawagan po natin si Congressman Arnan Panaligan. Yan. Okay. Okay, Kong. Hello, Kong. Pakinig niyo po. Hello. Hello, Kong. Hello, Kong. Wala. Hello. Hello po. Hello. Hello po. Hello. Hello po, Kong. Magandang tanghali sa iyo, Sandy, at magandang tanghali sa ating mga kababayan, Opo. sa ating mga tagapakinig. Kung, Magandang tanghali sa inyo lahat. Kung alam ko naka-recess po yung yung kongreso ngayon at nandito tayo sa ating probinsya. Nitong mga nakaraang linggo, madami po ako nakikita sa Facebook page niyo. Mukhang abalang-abala kayo doon sa pag-ikot sa ating mga mga proyekto niyo. Ano po ba itong mga project na ginagawa ngayon at yung mga tapos na po? Oo, at sinamantala po natin yung recess ng Kongreso para tayo mag-ikot sa buong distrito kahit tayo ay walang kalaban. At atin pong in-inspect yung mga proyekto natin na ongoing. At ganoon din naman ay tayo ay nagpa-blessing ng mga tapos na pong proyekto. Kaya nung nakarang araw, nandiyan tayo sa Victoria, nasa Nauha, nasa Bako, at Socorro para magpa-blessing ng ating mga proyekto. Kabilang dyan yung mga farm-to-market roads, mga road concreting, mga buildings, Opo. barangay hall, pero di po tayo ongoing po yung iba dyan at darating naman panahon ay yun naman ang ating papasinayaan. Opo. Pero di po tayo mga binisita, mga flood control, sa awa naman ng Diyos ay maayos ang pagkakagawa, At tuloy-tuloy lang po yung mga proyekto natin ito sa ating distrito. Opo. Anong linggo po ay mukhang nasa po kayo sa may Ilaya ba ito? Yung isang yung Macario Adriatico Village Homeowner Association at naimbitahan po yata kayo dito. Ano po bang kanino po bang project ito? Project ko kasi yan nung ako ay mayor pa, nung unang round ko pa pagka-mayor, 2004 yon. Okay, nag-graduate na mayor noon. Opo. Then pagbalik ko 2030, itinuloy po natin yan, Isang housing project yan. Alam mo yung lugar na yan, Adriatico Properties sa kanto ng Ilaya. Sa mahabang panahon, yan ay squatter area. Alam niya ng mga taga-Kalapan kasi dinadaanan yan Opo. Pupunta ka ng Ilaya, ng Libis, pupunta ka ng Pier, makikita yung squatter area. Pero ngayon ay isa ng parang maayos na tirahan, middle class na subdivision, may commercial area yung harapan, konkreto mga bahay. Kasi yan po ay ating ipinasok sa ating housing program nung una pag-mayor ko pa at aking itinuloy nung ako ay bumalik na mayor in 2013. So,
hindi lang po yan ating proyekto papahay, marami pa. Opo. Meron po sa Pachoca, meron sa Salong, San Antonio, sa Bayanan, sa Pangalan, sa Wawa, sa Balite. So, noong po mayor, tayo lang po nakapagpatupad ng housing project sa mga kababayan nating walang lupa, walang sariling bahay. At yan po ay katotohanan na po. Yan ay ating isa sa mga proyekto natin na pinatupad na maayos nung ako ay mayor pa. At marami po nakirapang niyan ng mga kababayan natin sa ating lungsod. Opo. Iba pa po itong yung rehabilitation ng Sapul Bayanan Dos Road, yung may kasama po itong yung solar installation. Yes. Alam nyo, oo. Sige Yung po. Sapul Bayanan Road, matagal lang ginawa yan Opo. 1999, nung unang pag-mayor ko pa. Design as an alternate route. Kasi naman nung year 2005, naging nautical highway tayo, yun ang dinadaanan ngayon. Ang lahat ng sasakyan, patungong south, patungong Pinamalayan, Rojas, Buralacao. Kaya nagkasira-sira. So kailangan po i-upgrade na yan at gawing ang standard parang national road, Kaya po mula Parang hanggang Bayanan, yan po yung narehab na in-upgrade, Pinapalan, pinalawak. Yung Parang side ay nung congressman pa, si dating congressman at dating Mayor Doyle Yatchon. Siya nag-umpisa niyan. So, nung pagkatapos naman ng kanyang termino, bilang congressman, itinuloy ko yung part ng Palhi, Sapul, hanggang Bayanan Dos na. Okay. So, siguro, sa darating na sa November, yan naman ang ating sunod na papasinayaan. Makikilabang po niya na hindi lang taga-Kalapan, kundi taga-buong probinsya ng Oriental Mindoro sapagkat sila po ang dadaan Opo. sa kalsadang yan. Papunta ng ibang bayan. In fact, yung 14 na bayan, ang dadaan dyan, pupunta ng Baco hanggang Puerto, pupunta ng Nauhan hanggang Buralacao, sila po ay dadaan dyan sa lugar na yan. Kaya hindi lamang taga-Kalapan ang makikinabang dyan, kundi buong Oriental Mindoro. Iba pa po yung tawiran to Ginubatan na ongoing yata ngayon yung paggagawa Project ko rin po yan. Opo. So kay Mayor pa, sinimulan ko yan. Tayo po ang nag-secure ng donation sa may-ari ng lupang yan para po ma-donate nga sa city government noon at gawing bypass road, alternate road. Alam nyo, kung titingnan mo yung ating highway, yung JP Rizal, mula dyan sa simbahan ng Kalapan, Katedral ng Kalapan, hanggang dyan sa 5. Ilan lamang ang parang sada na magkukonekta dito sa Calero, Ilaya, Lumbayan, hanggang Ginubatan, hanggang 5, Nandiyan siyempre yung Bonifacio Street, yung sa may simbahan, Ilaya, kantuhan ng Ilaya. Pangalawa, yung Del Pilar Street, sa may kanto ng San Vicente East, Pero makipot po yan, labas mo, DBP, di ba? Tupak DBP. Pangatlong karsada, yung sa Kamilmil na. Opo. Ignacio Street, sa may kanto ng Kapitolyo, hanggang labas mo ay Lumambayan, At yung Lalod, yung Ubas Street, labas mo sa Kalawang. At ang panghuli, yung dyan sa 5, di ba? Opo. Wala, kaya kulang na yan para maka-absorb ng traffic. Kaya laging traffic Ngayon nga, nanggaling ako sa Lalod, papunta ako ng bayan. Naku, talaga ng traffic, siguro kalating oras. Hindi nangyayari dati. Bukod sa nakita pa ko, kulang ang traffic enforcement sa mga kantong kritikal. Opo. Talaga marami na ang mga tao ang sasakyan. So yung ginawa po natin, tawiran to Ginubatan, ikinokonekta po natin yung tawiran sa Ginubatan, yung C5. Opo. At malaki po ang tulong niyan para maibsan ang trapiko sa parte po ng Larod, tawiran Masipit. Kaya po makakabawas po sa trapiko yan. Opo. Kung yung mga kalsadang binubuksan natin. Kung ang isa sa pinagpapasalamat ng ating mga kababayan pa, yung isang proyekto nyo, yung solar light do sa mga highway, particular po dyan sa may bandang Salong, talagang napakagandang tingnan po nung ilaw pagkagabi. Kasi kahit brownout po, nakabukas po Oo nga. Malakas yan. Hindi ako tulad nakita natin ilalagay sa dati, ibang mga solar nga pero maliit, Pang iskinita actually yun Hindi naman pang highway yun. Siguro pang interior road yun, pang iskinita lang. Ang ating inilagay dito yung pang expressway ito. Opo. Ito mga ilaw na ito na solar, kaya kung makikita mo sobrang liwanag at saka matapatan, at saka makukonti ang distansya kaya maliwanag talaga. So malaking bagay po yan kasi dumilim po yung ating lungsod
Kasi yung ating inilagay ng mga street light tong araw, yung sodium light na dilaw na napakaliwanag, Aha. napansin ko, wala na, hindi na pinapailaw, hindi na natin nire-repair, kaya mas mabuti pa, palitan na lang natin ng solar, na malaki, para kahit na maulan, kahit na may brown out, ay may maliwanag ang ating, at least yung ating national highway. Aha. In fact, last week bagyo na Christine, iba madalas ang brownout noon kasi ay mahangin, Opo. at maulan sa atin. May nag-comment nga na salamat daw dun sa street lights na yon dahil kahit na parang yung national highway ay maliwanag. Tama. Tutuloy po natin yan, ang ating target ay pa-install yan mula Calapan hanggang Puerto at Calapan hanggang Socorro, yung national highway. Utay-utay po, sa Bako meron na. Sa parts ng Nauhan meron na rin po. So, every year po, dadagdagan natin yan hanggang makarating tayo sa Socorro, doon sa boundary, going to Pinamalayan, Opo. at sa Puerto. Kung mapunta naman po tayo sa Kongreso, nung nakaraang linggo po yata ay talagang apat na bill na po yung inyong naipasa dito na kayo po yung principal sponsor, kasama po dito yung yung agricultural anti-smuggling law, yung defense posture, at saka yung Magna Carta on Seafarer. Meron pa po yata isa eh. Pwede po bang Yes. pakipaliwanag po naman ito? Mula po noong September 28 or 29, ay tayo ay 4 beses na pumalik sa Malacanang para saksihan yung pagpirma ng Pangulo sa mga bill natin na naging batas na, ganap ng batas. Hindi man po sa Kamalaki, sa loob po ng 3 linggo ay 3 paano kalang batas natin ay naging ganap na batas, pirmado ng Pangulo. Una po yung Magna Carta for Seafarers, ito po yung batas na nagtatakda ng mga karapatan ng mga seafarers natin, mga seaman, mga marinero, marinong Pilipino. 6,000,000 ang Pilipinong marino at sa Oriental Mindoro lamang ay tinataya, more than 11,000 daw ang marinong Pilipino na taga Mindoro. So ang batas po ito, nagtatakda ng karapatan ng mga marino, nagpoprotekta sa kanilang kapakanan, at para sa kanila, hanggang retirement benefits po kasama dyan sa batas na yan. Yung pangalawang batas po natin, yung Anti-Agricultural Smuggling Act, nakikinabang po dyan ang magkasaka, magbubukid, at mangingisdang Pilipino. At of course, ang Oriental Mindoro, ito po ay nasa agrikultura at mangingisda ang ating kabuhayan dito. Nakikinabang po ang taga Mindoro dito. Ang batas po ito, nagpataw po ng mas mabigat na parusa sa smuggling ng agricultural products, or smuggling, hoarding, at yung manipulation ng presyo at supply ng agricultural products. Pinalawak din po natin ang definition ng smuggling at saka hoarding. Kaya po ito ay mga ginabang mga magsasaka ng kubukid at mga ng Pilipino. Yung pangatlong batas, mahalaga po ito, yung Self-Reliant Defense Posture Act. Ang layunin po ay mapatatag ang mga industriyang depensa. Meaning to say, yung mga industriyang gumagawa ng mga armas, gamit militar, sa sariling bansa natin, para hindi na po tayo asa sa ibang bansa ng mga second hand na bibilihin natin. Dito na dapat gawin sa Pilipinas. Kaya ngayon din yan, mapatatag po ang ating armed forces para hindi po tayo binubuli na ng China sa ating sariling teritoryo at dagat. At ang pang-apat na batas po, yung aral, pang-edukasyon ito ng kabataan, Academic, Recovery, and Accessible Learning Act. Ang layunin po ay magtayo ng programa na tutugon sa edukasyon ng kabataan, lalo na po yung medyo nahuhuli, nahihirapan mag-aral, medyo ikaw ay nasa baba, nahuhuli sa pag-aaral. At ang sa batas po ito, may emphasis po sa reading, mathematics, at science. So yung ating po mga batas na hindi mo sa pagkamalaki, hindi po ito yung mga batas na nagpapalit lamang ng pangalan ng kalye, o batas na nagpapalit ng pangalan ng barangay. Yung po mga batas nating napirmahan na, quality po, pang bansa. Tama. Na makikirapan din taga Mindoro, di ba? Meron sa agriculture tayo, may sa mga marino, sa depensa, at sa edukasyon ng kabataan. Marami po pepperman pa. Inaantay namin sa darating na ilang buwan, yung rice tarification bill naman. Yung pag-amienda. Nasa Pangulo na yan. Siguro nire-review pa nila, binabasa pa nila. Kaya hindi pa pinapirmahan. Kung ano pong reaction niyo doon sa sinabi sa post ni dating Senador Ping Lacson
na doon tungkol po ito doon sa hearing na ginaganap ngayon sa Senado kay dating Pangulong Duterte na mukhang na-invade daw ni Pangulong Duterte yung Senado at ang isa lang yung tumitindig doon si Senator Risa Hontiveros. Yes po, nanonood na ako doon sa hearing sa Senate. Pagamat ating Pangulo, ang nagkasalita, ang witness, ang resource person, dapat din namang ipinairal ng chairman ng committee na si Senator Pimentel. Dapat pinairal niya yung tinatawag na parliamentary procedure, parliamentary rules. Dapat magalang ang resource person sa chairman at sa member. Hindi po dapat nakikipagdebate ang resource person sa miyembro ng committee. Hindi rin dapat nasagot na hindi tinatanong o nakikipag argumento. Mali po yun. Dapat naman parang nawala ng control si Senator Pimentel sa hearing. Dapat pinalalahanan ng dating Pangulo na wag pong makikipag-away dito. Hindi po tama yung ganoon. Kaya at saka isa pa, nakita natin talagang hindi parang na-dominate nga dating Pangulo ang hearing. Hindi nasunod yung tamang proseso sa hearing na yan. Dapat napalalahanan niya ng committee chairman. Yung po bang binanggit ni dating Pangulong Duterte na yung pag-amin niya na meron siyang death squad, pwede po bang magamit yun laban sa kanya pagdating sa korte? Well, dapat pa sigurong masuri bilang abogado, masabi ko dapat pang magkaroon ng malalim na ebidensya. Yung abogado, yung mag-uusik prosecutor, dapat ay maghanap pa sa taga-ebidensya, Kasi sinabi ng Pangulo, parang general statement na, di ba, general statement na meron daw talaga mga death squad. So, para sa akin, ay hindi pa yung sapat na ebidensya. Kailangan may specific na kaso. Dapat may specific na kaso, namatay halimbawa isang tao, at doon mag-uumpisa ang investigasyon. Kung dito naman po tayo sa ating probinsya, balik po tayo dito. Kasi may mga kababayan po tayong nagtatanong din, dapat daw po ay mayroon na kayong ini-endorse na kandidato sa pagka-gobernador dahil nga doon sa dami ng problema. Meron na po bang lumapit sa inyo para makipag-usap? Oh yes, alam mo, ako yung member ng Lakas Party sa national, sa local, kaalyado ko ang MPS. Ito naman ay katotohanan, wala naman kaming wala nag-file na kandidato sa na governor na ang dalang nominasyon ay Lakas or MPS totoo naman 'yan, pero kami ay open ang ating ang Lakas ay open into an alliance ang MPS alam ko, although hindi ako po ang spokesman ng MPS, si Mayor Doyle Yatchon ang head ng MPS, pero balagay ko naman kami ay hindi magkakahiwalay sa bagay na 'yan at sa banda dyan, we can enter into an alliance. Maga pa naman kung tutuusin. November lang, wala. Mahaba pa parang. Siguro by January ay magkakaroon tayo ng formalization. Pero in the meantime, hindi ko pwedeng sabihin lahat ng mga detalye. Alam mo, sa gera, hindi mo pwedeng i-announce ang iyong intention. Tama diba? Po. Pag meron kang battle plan, di ba i-announce yan sa kalaban, di ba? So sa politika, ganun din. So, rest assured na meron kami mga hakbang na ginagawa, yung usapan, ibang usapan. Pero sa tamang panahon po tayo magkakaroon ng mga formalization, sa bagay na yan. Bukas po ay November 1 at Ondras na. May mensahe po ba kayo dito sa ating mga babayan doon sa mga pupunta sa mga mahal nila sa buhay sa dyan sa mga sementeryo po? May mensahe po ba kayo? Well, una-una ay tayo po ay magtiyak po tayo ng isang mapayapat ligtas na paggunita ng All Saints Day sa November 1 tsaka All Souls Day. Actually, para 2 araw ang nakaraan dyan paggunita sa mga yumaong mahal sa buhay, November 1 at saka November 2. So mag-ingat po tayo. Alam niyo naman, may mga bawal sa sementeryo, bawal magdala ng inumin, bawal magdala ng mga pangsugal na gamit. So tahimik, mag-observe ng maayos at yung mga bago kayo sa bahay, baka saman tayo ng mga masasama loob, Kaya i-check po yung mga bahay ninyo, ilak po ninyo mga pintuan ninyo, i-check yung mga electricals ninyo. So mag-iligtas po, mag-iligtas. Siguradong maraming uuwi, wala namang typhoon signal sa ating probinsya.
walang cancellation ng biyahe, kaya malamang maraming umuwi niyan, ano? Oo. Kaya mag-ingat po tayo, ha? Mag-ingat po tayo. Siyempre, Kong, nagpapasalamat din yung ating mga kababayan na umuwi ngayon dahil finally nabuksan yung isang medyo malapit-lapit na gate do sa Batangas Port. Alam ko sa isang budget hearing ay nakausap niyo yung yung GM manager ng PPA na si Jay Sarmiento at parang pinakiusap niya na tingnan itong problemang ito. Totoo yan, Attorney Jay Santiago, ano? Santiago Siya pala. ang, siya ang general manager ng PTA. Mhm. Nung hearing ng budget hearing ng Department of Transportation kung saan attached agency ang PPA, ay nilapitan ko siya, sinabi ko sa kanya yung problema, pinakita ko sa kanya yung picture, sa aking cellphone, ng port. So sabi niya ay kanyang kakausapin ang port manager ng Batangas, Apo. si Mr. Sino Cruz, si Rito Sino Cruz, na atin rin mga kaibigan, madaling kausap naman yan. Mhm. So sabi ko, hindi na ako susulat, ha. Apo. At verbal na lang, baka mas effective pa yan. Mhm. So tatawag daw niya, meron itong bubuksang gate or babakbaking gate. So yun, sa awa ng Diyos, salamat. At kahapon daw ay binuksan na yung isang gate, Apo. kaya masosolve na. Hindi pa ako nakakaluwas, kasi narito nga tayo sa Mindoro. Apo. Siguro pag luwas ng isang araw, aking silipin yung bagong entrance na yun, Apo. Pero ganoon pa man, ay salamat kay Attorney Jay Santiago. Mhm. Salamat kay Port Manager Sino Cruz. Oo. Okay, Kong, wala na po tayong oras. Huling pananalita po para sa ating mga kababayan. Well, maraming salamat. Ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataong kasi may mga kausap tayong tao kanina. Opo. Sa meeting po tayo. Maga tayong nakaalis nga ng bahay para makipagpulong. Naalala ko, nakita ko, 11:45 na. Kaya nag-excuse muna ako. Sabi ko, sayang. At kahit 15 minutes sa kapate kay Sandy sa mga kababayan natin. Opo. Masabi ko lang po, salamat sa suporta ninyo. Salamat sa inyong matangkilik. Kasi kayo ang inyong lingkod bilang congressman. Mhm. Ay patuloy magkatrabaho sa Kongreso bilang mababatas. At sa lokal, patuloy po tayo maghahatid ng serbisyo at programang pangkaunlaran sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Okay, yan po ang tinig ni Congressman Arnan Panaligan at nagpapasalamat po tayo at nakapanayan po natin ng counting oras, minuto. Pero mahalaga naman po yung napag-usapan namin at tungkol po doon sa mga project niya na ginagawa ngayon dito sa ating unang distrito, pati doon po sa mga bill na pinaliwanag niya kung ano yung kahalagahan ng mga bill na naipasa na. Yun nga, yun ang sinasabi natin kasi si Congressman Arnan Panaligan talagang isa sa nagusto kong talagang mas kailangan yung bill para sa mga magsasaka. Yan kasi yung isa sa malapit na sektor sa kanya yung ating mga magsasaka. Kaya dito yung bill na sinasabi ng agricultural smuggling, nakapasa na po yan at malaking tulong po yan para sa ating mga magsasaka. Isa pong kagandahan diyan yung defense posture niya kasi diyan po pwedeng magsimula yung industrialization natin. Maraming trabaho po ang makikreate niya kung talagang masusuportahan po ng gobyerno na magsimula po tayo do sa mga barkong pandigma ng paggagawa hanggang sa iba-iba na po. Pwede pumunta po yan sa sasakyan, sa mga mga armas pang iba pa. Ay pagka nagkaganon po, talagang malaking trabahong ibibigay po niyang defense posture na bill ni Congressman Arnan Panaligan. At muli nagpapaalala po tayo do sa mga pupunta ng sementeryo, bawal pong magdala ng alak diyan. Pero yung iba nakakalusot, nilalagay kung saan-saan. Kung makakalusot man kayo at makakapag-inom diyan, tahimik lang kayo, Huwag yung yung iba kasi nung una nagdadala pa ng karaoke diyan tapos pagka nakainom na, nakaamoy lang ng tapon ng may ingay na. Ay mapapalabas kayo diyan at baka kayo mahuli pa. Batiin muna natin yung mga nanonood sa programa natin, Jason Amar, si dating konsehal Wilson Lozano, itong kaibigan ko si Sabas Porto, at siyempre si Arnel Dalisay na nakatutok dito sa programang ito. Sa Lunes nyo na po ulit mapapakinggan ang programang Balita at Talakayan. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.